Bakit ganyan ka makatingin? Ano pong nangyari? O di ayun. Nagpakita na si Emma ng totoong kulay niya. Nang dahil lang sa isang kwintas. Ngayon naman, dapat di na po kasi kayo nagpunta dun sa Olive. Ayan, nasaktan po tuloy kayo. Wala ka naman tumunganga ako dito. O nga pala, pupuntahan ko yung kasama ko sa trabaho, Simon. May kakilala po siyang abogado. Yun, makatulong sa atin. Asa pa tayo? Ang korte, nakakampi sa mayayaman. Kahit pagsabi sa Emma ng totoo, sa kasinungalingan ng Oli pa rin na yun, sila maniniwala. Dapat mag-report tayo sa radyo. Ayoko po mapabalita tayo sa radyo. Bakit ka mahihiya? Wala kang sala. Kapag na-ere ang versyon ng kwento mo, baka walang sala ka. Malilinis ang pangalan mo. Nadadamay naman po si Muki. Si Doktora Olive yung kalaban natin. Hindi naman yung bata. Nay, ayoko naman matungisan yung pangalan at dignidad ng bata. Naawa ka sa isang bagay na hindi pa nangyayari, Emma. Pero ikaw nandito, nakakulong. Hindi ka naawa sa sarili mo. Dan, wag na natin pagtalunan to, pwede. Napipikon na kasi ako dito sa sitwasyon eh. Pero hindi sa'yo. Alam ko naman eh, nag-aalala ka lang sa akin. Sige na. Babalitaan na lang kita kapag nakausap ko na yung abogado. Mauna na muna ako. Nay. Nay, kayo po, baka gusto niyo na rin pong mauna. Baka gumabi na eh. May na po kayo, dalhin niyo na lang po itong pagkain. Dito ako matutulog. Makilalatag ako dito. Nay! Wag na, Nay. Hindi po komportable matulog dyan. Mas okay po sa bahay. Sa palagay mo, makakatulog ako na mahimbing sa bahay, samantalang alam ko na nandito ka. Nawala na sa akin ang kambal ko. Hindi ako papayag na ganun din ang mangyari sa'yo. Kambal po yung kapatid ko, Nay. Mami, hindi po mapagsamantalang tao si Ate Emma. Pwede ba, Muki? Huwag mo nang pinagtatanggol ang babaeng yon. Wala lang po. Nagtataka lang po kasi ako paano po napunta yung necklace ko dun sa dark room eh. Are you trying to insinuate something? Alam ko pong hindi po ganong klaseng tao si Ate Emma. Unless she was framed up.